Blessing po para sa ating lahat, mga minamahal. Narito muli tayo upang patuloy nating tatalakayin ang paksa tungkol sa Mystery of God in Jesus Christ. Ito po ay nasa ikasampung bahagi na po tayo at ang ating pinakateksto ay Juan Kapitulo 17, versikulo 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Dito mga minamahal ay ini-emphasize po rito ang kahalagahan ng buhay na walang hanggan. Na ang tungkol sa buhay na walang hanggan ay kailangang makilala natin ang iisang Diyos na tunay. Gayon din ang kanyang pangalan. So, ang Diyos na tunay na sinasabi rito ay ang Ama. At ang Ama ay may isinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. So, kung ating basahin ng diretso, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. So, ang Ama na isang Diyos na tunay, siya po ang may isinugo. At ang Diyos na tunay ay ang Diyos na tunay, ang kanyang pangalan ay nasa kanyang isinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. At kung ating makilala ang pangalan ng Ama at ng Anak, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito mga minamahal, ang Ama, ang pinaka-main character dito ay ang Ama at ang Anak. So, bakit mahalaga na ating alamin ang pangalan ng Ama at Anak? Dahil kung ating makilala ang Ama at ang Anak, sa kanilang pangalan ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang Biblia ay nagbibigay siya ng name challenge. Ang name challenge na ito ay nasusulat ito sa Proverbs chapter 30, verse 4. Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 4. Ito ang ating mababasa. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sino nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sino nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan? At ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Kaya mahalaga po mga minamahal na maalaman natin kung ano ang pangalan ng Ama.
Dahil karamihan sa mga Kristiyanong organisasyon ay hindi po nila nakikilala ang Diyos Ama sa kanyang pangalan. Basta na lamang sila tumatawag Ama, ngunit hindi nila natatalos ang tunay na pangalan ng Ama. Hindi nila binabanggit. Kaya ito ngayon ang ating pag-uusapan. Ngunit mayroong pasubali rito, ang Panginoong Hesus Kristo, na ang Ama at ang Anak ay hindi po basta-basta makikilala ng kahit sino man. Iyan po ay kanyang sinasabi sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 27. Nang sabi ng Panginoon Jesucristo, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At sino man ay hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Kung gayon mga minamahal, kaya maraming hindi nakakilala sa pangalan ng Ama, marahil ay hindi po sila napahayagan. Kaya dito mga minamahal, sinasabi ng Panginoon Jesucristo na ang Ama lamang ang nakakilala sa Anak. Gayon din naman, ang Anak lamang ang nakakilala sa Ama. At ang makakilala sa Ama at sa Anak ay yaong ibiging pagpahayagan ng Anak. Mateo 11:27. So mga minamahal, basahin muli natin ang Juan Kapitulo 17, versikulo 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. At sa Kawikaan 34 ay ibig ipaalam sa atin kung ano at sino ang Ama na siyang tunay na Diyos. Ang Ama na siyang tunay na iisang Diyos ay isinugo niya ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak. Papaano at ano ang pangyayari sa pagsugo ng Ama sa Anak? Ito po ay nag-umpisa po ito ng ang Ama na siyang Espiritu Santo ay bumaba galing sa langit. Tandaan po natin, ang Diyos ay Espiritu. At ang Diyos ay banal. Kaya ang Diyos ay Espiritu Santo. Sa
sa Juan Kapitulo 1, versikulo 32 hanggang 34. Ito ang panahon ng pagbaba ng Espiritu Santo. At nagpatutuo si Juan na nagsasabi, nakikita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati, nabuhat sa langit at dumapo sa kanya. At siya'y hindi ko nakilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. At aking nakita at pinatutuhanan kung ito ang anak ng Diyos. So, ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay bumaba galing sa langit at tumahan sa katawan ng kanyang anak na ang pangalan ay Hesus Kristo. Habang bumababa ang Espiritu Santo, siya ay nagsasalita. Ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinadulugdan. Kinikilala ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na ang kanyang binababaan at tinatahanan ay ang katawan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Na ibig sabihin, ang ama ng bugtong na anak na si Hesus Kristo ay ang Espiritu Santo, dahil sa habang bumaba ang Espiritu Santo ay nagsasalita, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong kinadulugdan. Kaya kinikilala ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na excuse me, na ang kanyang binabaan at tatahanan sa lupa ay ang katawan ng kanyang bugtong na anak na ang pangalan ay Hesus. At ito rin ay pinatutunayan ng Panginoong Hesukristo na ang pagbaba sa Kanya at pagtahan sa Kanya ng Espiritu Santo na siyang Kanyang Ama ay upang siya ay susuguin. Lucas Kapitulo 4 versikulo 18. Sabi ng Panginoon Kristo, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkakaligtas
at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi. So dito, mga minamahal, ang ama na tumahan sa anak ay siyang nagsugo. Isinugo niya ang kanyang anak na si Hesukristo upang itanyag sa mga bihag ang pagliligtas. Ito ang katuparan ng hula na sinasabi ni Propeta Isaiah sa Isaias Kapitulo 61, versikulo 1. So, ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama sa loob ng katawan ni Hesukristo ay katuparan ng hula ng Isaias Kapitulo 61, versikulo 1. At ito rin, ang pangyayaring ito ay ang pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nagsakatawang tao. Ang Diyos ay nagsakatawang tao nang siya'y bumaba mula sa langit at tumahan sa katawang tao ng anak ng pangalan ay Jesus. Kaya si Jesus ay ginawang Panginoon at Kristo ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Ang pangalan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, siya ay si YHWH or Jehovah, otherwise known as Yahweh, sa Tagalog ay Panginoon. So, sa pagbaba ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ng pangalan ay Jehovah or Yahweh, si Jesus ay ginawang Jehovah o kaya Panginoon at Kristo ng Diyos Ama. God made Jesus Lord and Christ. Kaya si Jesus nagiging Panginoon at Kristo dahil tinahanan siya ng Diyos Ama na siyang Panginoon ng pangalan niya ay Jehovah at si Jehovah na siyang Ama na siya ring Espiritu Santo ay siya ang tunay na Diyos. Ang kanyang binabaan na katawang tao ay siya ang Kristo, the anointed of God, dahil tinahanan siya ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ng binabaan galing sa langit ang Espiritu Santo at tumahan sa katawan ng anak. Kaya ang Diyos ay nagsa katawang tao. So dito, mga minamahal, ang sabi ni Apostol San Juan na ipinapakilala ng Panginoong Hesukristo ang pangalan ng anak at ng Ama. Sa Juan Kapitulo 17, versikulo 25, ito ang sinasabi ng Hesukristo. O Amang Banal, hindi ka nakilala ng sanglibutan,
Ngunit, nakikilala kita. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. So sabi ng Panginoon Kristo, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan. Kaya nga marami mga kapatid ang hindi nakakilala sa pangalan ng Ama. Kaya ipinapakilala ng Panginoong Hesus ang pangalan ng Ama. Nang sabi niya, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At sa Juan 17:26, at ipinakilala po sa kanila ang iyong pangalan. So, ang pagkasugo kay Hesukristo ay upang ipakilala niya ang Ama kung ano ang pangalan ng Ama. Kaya, ang sabi ni Apostol San Juan, sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20, ito ang ating mababasa. Tingnan natin ang unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, sino ang ipinapakilala ng anak? Ipinakilala niya ang pangalan ng Ama. Sa versikulo 19, nalalaman natin na tayo'y nasa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. Unang Juan 5:19-20. Nalaman natin na tayo'y sa Diyos at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. At nalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo'y nasa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So ito, mga minamahal, ang pinaka-kumpirmasyon ng Juan Kapitulo 17, versikulo 3. Ito ang pinaka-paliwanag na kung basahin natin ang Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. At ipinakilala rin ni Apostol San Juan ang tungkol sa pagkasugo sa Panginoong Hesukristo na siyang anak ng Diyos. At nalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo ay nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos. So mga minamahal, ang pangalan ng nagsugo na siyang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo,
ang kanyang pangalan ay pangalan ng kanyang anak. So, iisa ang pangalan ng Ama at ng Anak. Dahil dito sa unang Juan 5:20, at nalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo na sa Kanya na totoo, sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So ang pangalan ng Ama ay siya rin ang pangalan ng anak. At ang pangalan ng anak ay Jesus. Ito ang buhay na walang hanggan. Dahil ang panampalataya, mga minamahal, ay upang ating makilala at sampalatayanan ang pangalan ng anak na Jesus, na sa Hebrew ay Yeshua. Nang ibig sabihin, Jehovah is salvation. So, ang pangalan ng Ama na Jehovah, na siyang tagapagligtas, at ang pangalan ni Hesukristo, Jesus, Jehovah is salvation, Yeshua ay iisa. Kaya nga doon sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16, ay ito ang ating mababasa. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano raw tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ating sampalatayanan ang pangalan ng anak. Ito ay sinasabi sa versikulo 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamagitan niya. At sa 18, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan, ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So, ang pagsampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos, iyan po ang buhay na walang hanggan. Dahil ang pangalan ng anak ay siyang pangalan ng Ama. Iisa ang pangalan ng Ama at ng anak. Iyan ang katuparan ng hula ng Isaiah 9:6. Unto us a son is given, and kung basahin natin sa wikang Tagalog, Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, ang pangalan ni Jesus, yan po ay tawagin nating Ama. Ang pangalan ni Jesus ay tawagin nating makapangyarihang Diyos.
ito ang katuparan ng Isaiah 9:6 nang nangyari ito sa kapanahunan ng New Testament nang bumaba ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa kapanahunan ng pagbautismo ni Juan Bautista sa Panginoong Hesus sa Jordan River. Na habang bumababa ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nagsasalita, ito ang sinisinta kong anak na lubos kong pinalulugdan. At siya ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ni Jesucristo. Si Jesus ay nagiging Panginoon at Kristo. Siya ay nagiging Jehovah at Kristo. Si Jehovah ng pangalan ni Jesus ay Jehovah is Salvation, Yeshua. Jesus is Salvation, na kung sampalatayanan natin ang pangalan ni Jesus, na siyang pangalan ni Jehovah, na siyang Ama, na isang Diyos na tunay, ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang panahong ito, ang Diyos ay nagsakatawang tao. Ngunit tandaan po natin, ang Kristo ay katawang tao, templo ng Diyos, tabernakulo ng Diyos sa lupa. Kaya ang Kristo sa katawang tao ay hindi Diyos. Ngunit ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na tumahan sa katawang tao ng Kristo ng pangalan ay Yeshua or Jehovah is Salvation, ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. So, iisa ang Diyos. Siya ang Diyos Ama ng pangalan ay Jehovah the Savior or Jehovah is Salvation, which is equivalent to Yeshua, which is the name of Jesus, so that Jesus' name is the Father's name. Jesus' name shall be called God. Isaiah 9:6. Kaya ang tunay na Diyos ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na tumahan sa katawan ng bugtong na anak na si Kristo. Si Kristo ay hindi Diyos. Siya ay tao. Templo ng Diyos sa lupa. Tabernakulo ng Diyos sa lupa. Tahanan ng Diyos sa lupa. Kaya ang Kristo ay hindi Diyos. Siya ang larawan ng hindi nakikita na Diyos na siyang Espiritu Santo na sa loob ng katawang tao ng Kristo. Kaya ang Kristo ay tao, siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang Kristo ay hindi Diyos dahil siya ay katawang tao. Ngunit, ang tumahan sa loob ng katawang tao ng Kristo, iyon ang tunay na Diyos na ang pangalan ay Jehovah, the Savior, or Jesus the Savior, Yeshua, so that the name of the Father and the name of the Son is one. Kaya ipinapakilala ng Panginoon Kristo
Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 30, ako at ang Ama ay iisa. At sa Juan Kapitulo 5, versikulo 43a, I come in my Father's name. Narito ako sa pangalan ng aking Ama. Kaya, ang Panginoon Kristo, nagpahayag siya sa mga tao na dapat niyang pahayagan upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang makakilala sa Kanya at sa Ama ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino ang unang pinahayagan ng Panginoong Kristo tungkol sa Kanyang misteryo? Ang unang pinahayagan ay ang Kanyang mga apostoles. Doon unang nagpapakilala ang Panginoong Kristo sa Kanyang 12 apostol. Juan Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 11. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan ka paroroon. Paano ngang malalaman namin ang daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakilala at siya'y inyong nakita. Sinabi nga sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. O kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. So, pinatutuhanan ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostoles na ang Ama ay tumatahan sa kanya. At siya'y isinugo upang magligtas sa sanlibutan. At ang Ama ay nakita nila, kung nakikita at nakikilala nila siya. So sabi ng kanyang mga apostol,
ipakita mo sa amin ang Ama. At ang sagot ni Jesucristo, matagal na tayong nagsama. Sabi niya, kung ako'y nakilala ninyo, ay makilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nakilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakita sa akin ay nakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba gaya ng palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo ay hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So sabi ng Panginoon Kristo, ang Ama ay tumahan sa akin. At sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya kayo sa Ama, at sumampalataya naman kayo sa akin. Dahil ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama. Ang nagsasalita, sabi ng Panginoon Kristo, ay ang Ama na tumatahan sa Kanya. Iyan ang utos. Upang kung sumampalataya sila sa pangalan ni Jesucristo, ng Ama ay nasa Kanya at siya ay nasa Ama, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Dahil sabi ni Jesucristo, ako at ang Ama ay isa. Na ibig sabihin, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo, ng pangalan ay Jehovah, at si Jesucristo na ang pangalan ay Jesus o Yeshua, ay isa ang pangalan dahil Jehovah is Savior and Jesus is Savior, which means Jehovah is the name of Jesus and the Father. Kaya sabi ni Jesus, I come in my Father's name, I and the Father are one. Ito rin ang katuparan ng hula sa Isaiah 9:6 na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan. Na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya ang makilala sa pangalan ni Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil si Jesus ay tawagin na Ama na walang hanggan. Everlasting Father. So, the name of Jesus is the Father's name. Kaya, kung makilala natin at sampalatayanan ang pangalan ng Ama at ng Anak sa isang pangalan, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, basahin ko muli ang Juan Kapitulo 17, versikulo 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So, ang Ama na nasa loob ng katawan ng Kristo ay ang nagsugo. At si Jesus na tinahanan ng Diyos Ama ay siya ang isinugo. At ang nagsugo at ang isinugo ay iisa ang kanilang pangalan. Ang pangalan ng anak na Jesus. Kaya nga sinabi ng Isaiah 9:6, ang pangalan ng anak ay tawaging Diyos na makapangyarihan, at ang pangalan ng anak ay tawaging
Ama na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan, kung kilalanin natin at sampalatayanan na ang pangalan na Jesus ay siya, ang tawagin nating Everlasting Father. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. from the Philippines. God bless us all. Praise God. Alleluia, alleluia, alleluia. Amen and amen.